Isang magandang mapagpalang araw sa ating lahat mga boss. Naway sa oras na ito, kayong lahat ay nasa maayos at ligtas anuman ang inyong mga ginagawa sa inyong mga trabaho sa ating mga tahanan at sa mga kaibigan natin dyan na nakasama, kakilala at mga nakasalamuhan natin dyan sa ibang bansa. Isang buong araw na mapagpala sa inyong lahat mga OFW. Muli tayo ay magbibigay update sa ating mga alagang gapis. Kaya mga boss, tara samahan nyo ako, silipin natin. So ang gagawin pala natin mga boss, gagawa po tayo ng stand, magpuputol tayo ng mga metal. So ang ginawa ko na bumuhat ako ng isang malaking sanggalan, pinagputulan ng mga puno. So inaayos natin ng maigi para hindi masyadong magalaw. At pag nagpuputol tayo ng metal ng tubular ay hindi tayo madidiskrasya basta-basta. Kasi yung pagkakapwesto niya maayos. Habang inaayos natin, meron tayong bisita. Si Ate Ruby na nagpapautang ng mga kanyang mga paninda, mga gulay. So wala tayong ulam ng araw na to. So kailangan nating umutang kay Ate Ruby. So ayan. So kailangan natin i-entertain muna si Ate Ruby nang sa ganan meron tayong uulamin. Umbo? Umbo ngay pitchay. Tapos patatas, banaki patatas mo. Labis yata. 120 nga. Batita mata. Nay, 100. Tapos ba tayo? Hindi ka mga nang kidusain. Hindi ka mga dead. Wata na eh. Nakataw. Zero ay na lang. Pang sila sinamot niya. Oh, may kat na eh. Meron. Adi, yung tamo na yung tipa dito. Ito niya. Tapos atas niya naganatas. Pinchekan. Hinalimapan. Choice. Chinese pizza nga ito. Iya po nung latan man. Ang naripuyo ito eh. Chinese pizza. Yan. Basta harta yan. Pizza yata mga damdama. Wala pa. 50. 55. Santa na nagtata. 120, 95, 45. Sobrang. Sakapal. Kaya po kapag. Ano yung nagsingir sa mo? Pasingir. Sila naman sa Pilipinas. Sarap maging lang. Bakatan latan. Struggling na place. Tatanong bang. Nakasaydi po mag-fit. Ate, hindi lang sa kamala. Ha? Nasa kamala kirot. Kirot? The kirot may di ba? At pansit for my day. Ay, wala akong mahil. Pansit. Swading, is that na lasang talo din to bumakgata masas. Pagkasin. Oh, nakal. Talasang. Hindi masal ba yan? Maria, dito na eh. Ada po ang dakalan. Jay, ano ba ka? Basaan busy ko. Ano? Na-busy yan eh, kaya nakisister ko na. Tago nga ta. So ayan mga guys, natapos na tayong makipag-usap kay Ate Ruby. At kaya naman kumuha tayo ng gloves natin para for safety natin. Kasi yung hinahawakan natin ay grinder. So dekorete po yan, mahirap po yan pag kinamahan po yung mga daliri natin o kaya yung kamay natin. So for safety, kailangan natin gumamit. So si Ate Ruby kanina, pasensya naman sa kanya kanina, ibinuhat niya na lang po yung paninda niya at hindi niya maidaan yung 4 wheels niya. So ayan, magsisimula na tayo mga boss. So dahil nasa hindi tayo bihasa sa paghawak, although nakapaghawak naman tayo ng grinder pero hindi tayo yung kinatawag na bihasa sa paghawak. So kung nakikita nyo kung paano ako humawak ng grinder, talagang lagi kong iniispatan kung
ihulog ko na ba? Igagrind ko na siya. Baka kasi magkamali. Hindi strict yung ginagawa natin. Masayang lang yung meter na binili natin na tubular. So ayan mga boss, inumpisahan na natin. So tulad nga ng sinasabi ko, mahirap talaga sa hindi bihasa na humawak ng ganito. So ituloy-tuloy lang natin mga boss yung ginagawa natin sa matapos natin to. So tingnan natin kung gaano katagal. Actually matagal itong ginagawa ko. So napakahirap naman talaga. Ayan mga boss. So kung nakikita nyo yung ginagawa ko, talagang sinisilip ko ng maigi. Talagang sinisilip natin ng maigi kasi mahirap nga naman talaga. Masayang yung tubular na ginagawa natin. So kung gusto ko lang sabihin na yung ginagawa po natin is stand po ng mga aquarium. Stand po yan. Instead na ipagawa natin sa iba, wala naman tayong ginagawa at maraming oras na nakabakante. Ito yung oras natin, so gamitin natin. Mga boss, so ayan. So, ayan mga gas, nakaputol na tayo ng isa. Okay? So, ang gagawin na naman natin is magsusukat ulit tayo ng isa pa. Kasi kakailanganin natin ng 4 nito. Kasi ito yung ginagawa natin, ito yung stand po niya. Para maitayo po natin yung aquarium. Ayan. Tuloy-tuloy lang po natin yan, yung paggawa po natin ng ganyan. So ayan, mga boss, puputol ulit ako. So yan, nakatapos tayo ng putol. So nakadalawa na tayo mga boss. Ayan, so ulang na lang ng 2 para mabuo na yung stand. Ayan, so nakatatlo na ulit. Ayan, pangatlo na yan mga boss. Yan, so kinikinis muna natin para nang sa ganun may nagawa kasi akong hindi pantay. Sumobra kasi yung pagkakaputol, so kininis muna natin ng konti. Yan, so pumutol ulit tayo. Naramdaman natin na gumagalaw. Ayan, so mahirap talaga mag-grind ng gumagalaw At so nabumuhat tayo na isang sangkalan ulit. So yun ang ginamit natin pang sangkal. Ginamit natin na para malibel lang natin at hindi gumalaw yung sa dulo ng tubular. So ayan, kinakat na po natin. Yun, kung napansin nyo po, may gumalaw, tumalsik. Ayun, tumalsik po yung bala ng grinder natin. So napapansin nyo po yan. Hindi kasi masyadong nakita sa camera, pero tinamahan po ako sa tagiliran yan ng tiyan. So ayan. So doon ko lang po napansin na yung ginagamit pala nating grinder. So doon ko lang nakita na wala pala yung safety guard. So ang ginawa ko dyan, kung nakikita nyo, yung grinder ko may safety guard na. Naglagay na po ako ng safety guard para kung in case na maputol man o mahati man yung grinder natin, bala ng grinder natin, alam natin na hindi sa atin tatama. So yun ang purpose ng safety guard, is para maprotektahan din natin yung sarili natin. So ayan guys, tinuloy ko na lang ulit yung ginagawa ko. So tinulungan naman tayo ni tropang Romy dito na turuan tayo. Sabihin niya kung ano yung nalalaman din niya. So ginawa naman natin mga boss. So kahit na alam natin na baguhan tayo sa larangan ng ganito, isinikap din naman natin, pinagtiyagaan natin na matuto pa rin naman tayo sa sarili natin. So salamat kay tropang Romy at inalalayan din niya ako sa ginagawa ko. So kung nakikita niyo mga boss ko ano yung ginagawa ko, parang biyasa na ako sa ilang oras pa lang na natutunan ko. Pero sa totoo lang yan, nagmamagaling-galingan lang. So, kita niyo naman kung paano na ako umawak ng grinder.
tipong marami ng alam. Pero, siyempre kailangan pa rin natin matuto. Marami pa tayong, sabi nga nila, sa mga taong eksperto, marami ka pang kakainin bigas para matuto ka sa ganitong tirahan ng pag-grind. So ayan, tinuloy-tuloy lang natin para makabuo lang tayo ng stand ng aquarium natin. So i-update ko kayo sa mga susunod ko na mga vlog. Kung ano yung mga natapos natin, kung ano yung mga nagawa natin. So, panoorin nyo lang to at kung ano yung mga ginagawa ko. So ayan mga boss, naputol na natin yung iba natin mga paa, pati yung lapad niya. So ang ginagawa natin, sinusubukan natin na patayuin kahit hindi pa natin nawi-wielding. At least alam natin, nakikita natin kung ano yung itsura niya. Kung ano yung taas at kung ano yung haba ng aquarium na ginagawa ko. So ayan, ganyan. Sinusubukan lang natin para makita natin yung itsura niya. So kahit pa paano, nakagawa ng ganyan. Kaya sabi ko lang sa mga katulad kong baguhan, tiis-tiis lang, tsaga-tsaga lang. Sabi nga nila, pag may tinanim, may aanihin. So kung nagtanim ka ng bakal, malamang magtanim ka. Mag-aani ka rin ng bakal. So ayan, mga boss, ewan ko kung ano yung tinitignan ko dun. Ayan. So, habang tinitignan ko naman, eskwala naman siya, mga boss. So ayan, tinignan ni Tropang Romy kung tama yung nabili natin. Kasi kung hindi tama, mapuputol yung gagawin natin na pagbibilidad na mapuputol sa atin yan. So ayan, binalikan ulit tayo kasi sabi nga niya, gusto niya makita yung gagamitin nating welding rod kung tama ba yung gagamitin nating welding rod kasi baka makapal daw, yung tubular manifest baka mabutas daw. So ayan mga boss, yan, sabi naman niya nung nabuksan niya is tama naman daw. Tama naman daw yung binigay sa akin at tama naman daw yung nabili ko. So kailangan nga lang daw is ispat-ispat pag pinediting na natin yung tubular. Kasi pag pinatagal daw natin, pwede masira, pwede mabutas dahil sa init. So ayan mga boss, yun, tinuturuan din niya tayo kung paano kung ano yung gagawin natin, kung paano ba yung putol natin, kung tama ba yung putol natin. So, shout out kay Tropang Romy. Maasahan ka. Ayan. So, ayan. So, hindi natin natapos yung buong araw na yan na pagpuputol. So, nagputol ulit ako ng sumunod na araw. So, sa mga baguhan katulad ko, safety first po tayo. Para maiwasan po natin yung disgrasya. So ayan, huminto pa tayo ng konti kasi nga si kuya na po si dumaan. Baka mamaya ay matalisod din. Ayan. So, kinausap natin siya kasi nakita natin bakit bangingi na siya. Ang aga-aga pa lang bangingi na siya. Alas 10 pa lang ng umaga, bangingi na si Kuya Napos. Ayan. So, tinuloy-tuloy lang natin yung pagputol. So, mga baguhan na tulad ko, kailangan natin ikabit lagi yung safety guard ng grinder natin para maiwasan natin yung pagkakadisgrasya tulad na nangyari sa akin. Tinamaan ako sa tagiliran. Ayan. Kaya gumamit na ako ng jacket para nang sa ganun pag tinamaan ako, hindi masyadong bumaon. Sana nga, hindi bumaon. So, ayan. Lumating na rin si, Little Boss kasama si Ate May. Yun, nilapitan tayo ni Little Boss at yumakap lang ng konti. Ayan. So mga boss, salamat sa panunood at sa muli, sa susunod ko na vlog, i-update ko kayo kung ano yung mga natapos ko at ipapakita ko kung ano yung ganda ng nagawa natin. Salamat sa inyo.